Sa sales, huwag ka lang matuto ng technique. Kailangan mong matuto ng estratehiya. Maraming tao ang nabibigo sa sales hindi dahil mahina silang magsalita, kundi dahil hindi nila alam kung paano mag-isip ng galaw at magbasa ng sitwasyon. May kausap na customer, diretso agad mag-present. Nagtanong ng presyo, sagot agad. Nag-aalinlangan ng customer, pilit agad kinukumbinse. Ito ang pagbebenta na walang diskarte. Ang magagaling na sales ay hindi kumikilos dahil sa reflex. Kumikilos sila ayon sa malinaw na estratehiya at muro ng pagbebenta. Una, unahin ang estratehiya. Huwag magbenta kung hindi pa handang makinig ang customer. Kakabukas pa lang ng tawag, diretso ka nang nagsasalita tungkol sa produkto. Sa ganitong sitwasyon, ikaw mismo ang nagtutulak sa customer na maging defensive. Ang bihasang sales ay kabaligtaran ng ginagawa. Hinahayaan muna nilang magsalita ang customer bago sila magsimulang mag-lead ng usapan. Halimbawa, sa halip na sasabihin ko po muna ang mga benepisyo ng produkto, mas mabuting sabihin, bago po ako magpaliwanag, gusto ko munang itanong kung alin ang pinaka-iniintindi ninyo ngayon, sir o ma'am. Ang mas maraming nagsasalita, siya rin ang mas maraming na ilalabas na pangangailangan. Ikalawang estratehiya, huwag makipagtalo kung sino ang tama. Sinasabi ng customer na mahal ang presyo. Ikinukumpara ka sa iba. Sinasabing mas mura sa ibang lugar. Ang baguhang sales ay nakikipagtalo. Ang magaling na sales ay hinahayaan munang maging tama ang customer. Dahil ang nananalo sa argumento ay bihirang siya ring nagbabayad. Halimbawa, kapag sinabi ng customer, mas mura sa kabila, sabihin mo, tama po kayo. May iba't ibang presyo talaga sa market. Ang mahalaga po ay kung ano ang batayan ng comparison ninyo, sir o ma'am. Kapag kinilala ang pananaw ng customer, bumababa ang tensyon at mas handa siyang makinig. Ikatlong estratehiya, huwag agad mag-close. Ihanda muna ang isip ng customer na bumili. Karaniwang dalawang resulta lang ang alam ng sales, nakabenta o hindi. Ang mataas na antas ng sales ay lumilikha ng ikatlong estado. Hindi pa bumibili ang customer, pero nakapiling na siya sayo. Kapag may tiwala na, oras na lang ang hinihintay ng bentahan. Halimbawa, sa halip na tanungin, magpo-proceed na po ba kayo ngayon? Mas mabuting itanong, base sa pangangailangan ninyo ngayon, sa tingin ninyo po ba ay akma ang solusyong ito para sa inyo, sir o ma'am? Kapag tumango ang customer, malaki na ang tsansa ng bentahan. Ika-apat na estratehiya. Huwag pilitin sa salita, gabayan sa tanong. Ang pilit na pangungumbinsi ay naglalagay ng pressure. Ang tamang tanong ay nagbibigay ng kontrol. Isang tamang tanong ay mas malakas kaysa maraming papuri. Halimbawa, sa halip na sabihin, sobrang sulit po ng produktong ito. Mas mabuting itanong, kung ang solusyong ito ay makakatipid sa inyo ng oras o gastos sa katagalan, sa tingin ninyo po ba ay malaking issue pa rin ang presyo, sir o ma'am? Kapag ang customer mismo ang nagsabi ng dahilan para bumili, hindi mo na kailangang magbenta pa. Ikalimang estratehiya, iparamdam na ang desisyon ay nasa customer. Ang mahina sa sales ay nagpaparamdam na binebentahan ng customer. Ang mahusay sa sales ay nagpaparamdam na ang customer mismo ang pumipili. Pareho ang posibleng resulta, pero ang pakiramdam ang nagdedesisyon kung bibili o hindi. Halimbawa, huwag sabihin, ito po ang ire-recommenda ko sa inyo. Mas mabuting sabihin, kung ako po ang nasa sitwasyon ninyo, ito ang una kong ikukonsidera, pero ang huling desisyon ay nasa inyo pa rin, sir o ma'am. Kapag may control ang customer, mas madali ang closing. Iyan ang dahilan kung bakit may mga taong simple lang magsalita pero pumipirma ang customer. Samantalang ang iba ay mahusay magsalita pero umaalis pa rin ang customer. Ang kaibahan ay wala sa dila, nasa estratehiya at muro ng pagbebenta. Kung ikaw ay nasa sales at madalas kang nadadala ng emosyon ng customer, nagsasalita, bago mag-isip minamadali ang closing at nauuwi sa failure, malamang ay kulang ka sa estratehiya, hindi sa kakayahan. Kaya ko sinasabing kahit mapuyat ka, basahin mo ang librong ito hanggang dulo. Ang librong ito ay naglalaman ng higit 100 real-life sales situations. May mga sample dialogue sa tamang tanong para manatili kang may control, makapag-handle ng objections, at hayaan ang kliyente na maramdaman na worth it ang produkto. Sa kahit anong pahina ka magbukas, may makukuha kang solusyon.
Paano mag-trigger ng need sa tamang timing? Paano i-handle ang difficult customers at mga kliyenteng tahimik? Paano i-frame ang presyo para hindi maging hadlang? Paano gumamit ng questions para i-guide ang kliyente sa desisyon? Paano makabuo ng trust at good impression mula sa unang minuto? Hindi ito librong puro teorya. Ito ay action map na magle-level up ng skills mo sa communication, persuasion at closing. Ang pagitan ng mahusay at mahina na salesperson ay hindi talino, kundi dami ng techniques na alam nilang gamitin. Lahat ng bagay na nalilito ka pa sa sales, lahat ng sikreto na hindi basta sinasabi ng top sales, ay nasa librong ito. Kapag binasa mo ito at sineryoso ang pag-apply, anumang industriya ang pasukin mo, kaya mong hit-dominate ang market.